Magdidilim na makabalik sila sa motel dahil sa tindi ng traffic. Kapapasok pa lang nila sa kwarto, nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Camila ay tumambad sa kanila ang isang staff na may dalang cart na puno ng pagkain. "Wala naman akong ino-order na pagkain ah." Wika naman niya sa lalaki. Binasa ng lalaki ang hawak nitong papel. "Ma'am, kayo po ba si Camila Almasan?" "Oo, ako nga." "Kung ganon, sa inyo po talaga ito. Pinahatid po sa akin." Saad nito bago isa-isang inilapag sa mesa ang pagkain. Nagkulang pang spasyo kaya yung iba ay inilapag nito sa ibabaw ng kama. Pagkaalis nito ay napakamot sa kanyang ulo si Camila habang nakatingin sa napakaraming pagkain. Dadalawa lang naman sila ni Marcos, pero parang pang-5 tao naman ang pagkain. May idea na siya kung kanino galing ang pagkain, ngunit gusto niyang makasiguro. "Anak, dito ka lang ha. May kakausapin lang ako. Huwag ka munang kakain, hintayin mo ako. Umupo ka nilang muna rito." Iginiya niya ang anak paupo sa sofa. "Mami, bilisan lang ninyo. Nagugutom na po ako." Wika naman ni Marcos. "Sandali lang ako anak." Lumabas si Camila ng kwarto at pinuntahan niya ang receptionist sa lobby. "Miss, excuse me. Alam mo ba kung saan galing ang pagkain na inihatid sa room namin?" Usisa naman niya rito. Ma'am, ipinahatid po yun nung bisita ninyo kanina." "Bisita?" "Opo. Si Sir Miguel po. Galing po yun kay Sir Miguel." Nagpasalamat na lang si Camila nang marinig ang sagot ng receptionist. Pagbalik niya ng kwarto ay tahimik pa rin na naghihintay ang anak niya. Naghugas lang sila ng kamay saka sila kumain. Hindi na nag-alala si Camila na malinis ba o safe ang pagkain dahil tiwala siyang hindi siya ipapahamak ng dati niyang asawa. Gumagawa na talaga ito ng paraan upang makalapit sa kanya. Pero wala siyang balak na i-entertain ito. Kapag naipagamot na niya si Marcos, uuwi din sila agad sa Baler. Kinabukasan muli silang bumalik ng hospital. Lumabas na ang resulta ng lab test ni Marcos. Ngunit kinakabahan siya nang humarap siya sa espesyalista na titingin sa kanyang anak. "Mrs., kailangan na maoperahan ang inyong anak sa lalong madaling panahon. Maaring lumala pa ang sitwasyon niya kapag hindi ito naagapan." Wika naman ng doktor sa kanya. "Magkano po ba ang magagastos sa operasyon?" Kinakabahang tanong naman ni Camila. Ito na ang pinoproblema niya. Kapag kinakailangan, willing naman siyang ibenta ang shares niya sa Pacific Paper Corporation. Sana sapat na iyon para sa magagastos niya kay Marcos sa operasyon nito. "Maghanda ka lang ng 1,000,000 para sa operasyon niya." Sagot naman ng doktor sa kanya. Napakurap naman si Camila. Wala siyang 1,000,000, mahigit 20,000 na lang ang natitira sa perang naipon niya dahil madala sa doktor si Marcos. Ang laki pa pala ng kakailanganin niyang pera. Kailangan niya maibenta agad ang shares niya. Pero paano niya kaya maibebenta iyon? Kailangan niya makipag-usap sa mga magulang ni Miguel para makuha ang shares niya. Tapos maghahanap pa siya ng buyer. Paano na kaya ito? Ayaw pa naman niyang humarap kina Tita Carmela at Tito Ronald. Siguradong tatanungin siya kung saan niya ito gagamitin. Makapagsisinungaling ba siya sa mga ito? Baka nga malaman pa nila ang tungkol kay Marcos. Mamaya hingin nila na ipa-DNA test ang anak niya. Lagot siya kapag nagkataon. Mabuti na lang sana kung hindi kukunin sa kanya si Marcos. "Sige po, Dok. Maghahanda lang po ako ng pera. Babalik din po kami kaagad." Sagot naman niya rito. Tumayo na siya saka sila nagpaalam na mag-ina. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ay patuloy siya nag-iisip kung ano-ano ang gagawin niya. "Mami, ano po ang sabi ng doktor? Gagaling po ba ako?" Tanong naman ni Marcos. Biglang may bumara naman sa lalamunan ni Camila. Operasyon lang ang kailangan ng anak niya para gumaling ito. Dahil hindi ito napapagaling ng gamot. Ipagkakait pa ba niya ito?
Kaya ba niyang lunukin ang pride niya? Siyempre naman. Gagaling ka pa anak. Gagawa ng paraan ni Mami para maoperahan ka. Saka na niya iisipin ang sarili. Kailangan mo na niyang unahin ang buhay ng anak niya. Hindi niya maaatim na nahihirapan ito araw-araw. Magsasakripisyo na rin lang siya. Lulubusin na niya. Bakit ba niya kakailanganing isipin ang sariling damdamin? Kung buhay naman ang anak niya ang nakataya rito. Hindi na siya ina kung uunahin niya ang sarili niya kaysa sa kapakanan ng kanyang anak. Pagbalik nila sa motel ay may naghihintay na namang pagkain sa kanila. Pagkatapos pakainin si Marcos ay pinaliguan niya ito sa pinatulog. Nang masigurong tulog na ito, inilabas niya ang calling card ni Miguel. Sinilip niya ang oras sa kanyang relo. 8:30 na ng gabi. Nasa opisina pa kaya si Miguel o nasa mansyon na ito? Kailangan na niya itong makausap. Huminga muna siya ng malalim bago pinindot ang cellphone niya at ang numero nito. Nakalimang ring muna bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Hindi agad nakaimik si Camila. Nagulat siya nang marinig ang baritonong boses. Lumunok muna siya bago siya nagsalita. Nakalimutan niyang napakaganda palang pakinggan ang tinig nito kapag kausap niya sa telepono. Para itong DJ ang boses nito. Miguel, si Camila ito. Kinakabahang sabi naman niya rito. Kumusta ka na? Kumusta na si Marcos? Masiglang saad naman ito. Okay lang ako. Tulog na si Marcos. Mabuti naman at tumawag ka. Kailangan mo ba ang tulong ko? I think so. Napapikit naman si Camila. Handa akong tumulong sa'yo. Lahat gagawin ko para makatulong. Sabihin mo lang. Kung ganito lang sana ito kabait kausap noong nagsasama sila, baka hindi siya umalis sa piling nito. Baka ipinaglaban niya ang pagsasama nila. Pero salbahe ito noon. Sakit sa katawan at sama ng loob lang ang napala niya habang nagsasama sila noon. Hindi para sa akin ang hihingin kong tulong. Si Marcos ang nangangailangan ng tulong mo. It's okay. Anak mo pa rin naman siya. Nakahanda pa rin akong tumulong. Wika naman sa kanya ni Miguel. Gusto niyang aminin kay Miguel na anak nito si Marcos. Pero natatakot siyang kunin nito ang bata sa kanya. Saka na lang niya sasabihin ang totoo kapag nagkagipitan na. Sa ngayon may pinanghahawakan pa siya. Sakaling may hihinging kapalit si Miguel sa pagtulong nito. Kailangan ko ng 1 milyon para sa gastusin sa operasyon ni Marcos. Para sa kanya sa heart center. Pwede mo ba akong tulungan? Lakas loob niyang sabi rito. Sure, ibibigay ko sa iyo bukas. Sasamahan ko rin kayo sa ospital. Kung okay lang sa iyo, Camila. Sige, maraming salamat. Hindi ba kami makakaabala sa trabaho mo? Walang problema roon. Wala naman akong mahalagang meeting bukas. Saka ako ang CEO ng kumpanya. Kaya pwede akong umabsent kapag kinakailangan. Okay, hihintayin ka lang namin dito bukas ng umaga. Nandiyan na ako ng 7. Is that okay with you? Sasabihin sana ni Camila na maaga pa iyon. Ngunit naalala niyang malayo pa lang hospital sa motel. Sige, ikaw ang bahala. Nice. Just wait for me. Magdadala na rin ako ng breakfast. Huwag na, kakain na lang kami rito. I insist, Camila. Napahilot naman ang kanyang sentido si Camila. Umandar na naman ang pagiging boss ni Miguel. Iyon ang isa sa mga katangian nitong kinaiinisan niya. Hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon na pumili o tumanggi. Gusto nitong laging nasusunod sa halos lahat ng bagay. May pagkadiktador ang dati niyang asawa. Fine. Suit yourself. Galit ka ba? Napasimangot naman si Camila. Hindi. May karapatan ba akong magalit? Narinig niya ang malakas na buntong hiningang pinakawala naman ni Miguel. I'm sorry. I'm so sorry. Napapikit naman si Camila. Gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Miguel. Pero alam niyang manipulador ito.
Baka idinadaan lang siya nito sa matatamis na dialogue nito. Para saan ang sorry mo? Sa lahat-lahat ng nagawa ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Nasaktan kita ng labis. Sinadya kong gawin iyon para galitin ka at pagsisihan mo ang pagpayag na maikasal sa akin. Akala ko kapag umalis ka na, babalik sa dati ang maayos kong buhay. Pero nagkamali ako, Camila. Noong ipakita sa akin ni Manang Julia yung pregnancy test mo na naiwan mo, saka ko naisip na ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Kaya noong ipinahanap ka ni na mama, tumulong ako sa paghahanap sa'yo. Ngunit hindi ka namin makita. Mula noon hanggang ngayon, kinakain ako ng konsensya ko dahil sa mga kasalanan ko sa'yo, Camila. At kahit hindi mo sabihin ang totoo o ayaw mo mang umamin, alam kong anak natin si Marcos. Hindi ko kailangan ng DNA test para mapatunayan na galing siya sa akin. Kahit hindi ko siya kamukha, alam kong Del Fierro siya. Nararamdaman ko at hindi ako maaaring magkamali, Camila. Kaya hayaan mong tulungan kita at ang anak natin. Tumulo naman ang luha ni Camila. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang sariling makalikha ng ingay. Dumaos-dos din siya pababa ng sahig. Sa katahimik siyang umiiyak. Nandyan ka pa ba, Camila? May pag-alala sa tinig naman ni Miguel. Hindi kasi siya umiimik ng ilang sandali pa. Pinahid muna niya ang kanyang luha, saka lumunok ng ilang beses bago siya nagbukas ng bibig niya. Yes, hahayaan kitang tulungan si Marcos. Dahil sabi mo nga anak mo siya. Pero hindi pa rin kita mapapatawad. Hindi ko kaya. Pag-amin naman ni Camila. Masama pa rin ang loob niya kay Miguel. Hindi magagamot ng isang simpleng sorry lang ang sugat sa puso niya. Hindi niya kayang magpatawad. Naiintindihan kita. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na mapalapit kay Marcos at matulungan siya. Siguro kailangan ko munang patunayan sa iyo ang sincerity ng paghingi ko ng sorry. Umaasa ako na mapapatawad mo ako balang araw, Camila. Hindi ko alam, Miguel, kung mapapatawad pa kita. Siguro kung naging asul ang buwan, baka sakaling mapatawad kita. Naalala niyang halos ganoon din ang dialogue ni Miguel noong kinumpronta ito ng mga magulang nito. Narinig niya ang marahas na paghinga nito sa kabilang linya. Hindi nito siguradong inaasahan ang sinabi niya. Akala siguro nito wala siyang alam sa usapan nila ng pamilya nito bago siya umalis. I'm sorry, Camila. Akala ko ikaw ang problema sa buhay ko. Iyon pala ako ang may kasalanan ng lahat. Kasalanan ko kung bakit sa nakalipas na taon, naging miserable ang buhay ko. Hindi ako naging masaya noong umalis ka, Camila. Sumaya lang ako ulit noong makita ko ulit kayo ni Marcos. Matatamis man ang sinasabi mo ngayon, Miguel. Pero hindi ko kayang tanggapin yan. Doon ka na lang sa honey mo. Mas maganda siya at mas bagay kayo. Camila, kahit kailan hindi naging kami ni Honey. Kaibigan ko lang siya. Wala akong nikatiting na gusto sa kanya. Maniwala ka sa akin, Camila. O sige, sabihin na natin hindi mo nga siya gusto. Pero may namamagitan sa inyo. Hindi ba? Huwag mong sabihin wala. Dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Nakita ko kayo mismo sa condo unit mo. Alam nga naman naglalaro lang kayo noon nang makita ko kayo. Nakasuot ka lang ng boxers noon. At siya naman walang underwear sa loob ng t-shirt na suot niya. Ginagago mo lang ako. Kapag hindi ka aamin na may nangyari sa inyong dalawa. Dalawa lang iyon. Kabit mo siya. O magkaano kayong dalawa. Natahimik naman si Miguel sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay mga malalim nitong paghinga. Kung handa ka makinig, isa sa mga araw na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang totoong nangyari ng araw na yon.
Wala na akong oras para dyan, Miguel. Kay Marcos palang nahihirapan na ako. May trabaho pa ako kaya wala na akong oras pa sa ibang bagay. It's okay. Unahin mo muna si Marcos. Hindi rin naman kita mapipilit na maniwala sa mga sinasabi ko ngayon kung talagang ayaw mo. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Nandito lang ako para sa inyo ng anak natin. Napakagatlabi naman si Camila. Gabi na. Kailangan ko na rin magpahinga. Okay. Good night, Camila. Pinatay na lang ni Camila ang tawag nang hindi nagpapaalam. Masama pa rin ang loob niya. Kung hindi lang para kay Marcos, hindi niya talaga ito kakausapin ng ganito. Pagkatapos ng problema nila, babalik din sila sa baler para hindi na sila guluhin pa ni Miguel. Sana lang matatakasan na nila ito o kaya ma-realize nitong hindi na sila dapat magkaroon pa ng kaugnayan sa isa't isa. Ayaw na niyang muling masaktan. Dalang-dala na siya.